Mayong aga sa tanan. Way pa nga nag-ukto. So, karaya takan ha, karaya. So mga karaya dyan, taga-nimlik takan ang bagulin ni Chris. So, bukat na yan kung gutong kita. So, hambalan nyo lang ko karon kung medyo tagurutong na. So, makuha kita na, mauntat, and then we'll continue kung kasama development kita. Right to food is a basic human rights. So, hindi man naman gustong i-violate ng right ninyo. Anyway, sakay Father Pon sa aton mga participants, isa ito may ayag nga daw sa aton tanan. I am assigned to talk about duha ka mga layi nga we feel very important yet sa aton mga trabaho. Unahon ko, Republic Act 7438. So kung kaisa siguro batian mo na, ay violation na sa 7438. Ang 7438, medyo daan-daan na ini nga lagi. Ang title niya ni an act defining certain rights of person arrested, detained, or under custodial investigation, as well as the duty or duties of the arresting, the detaining, and investigating officers, and providing penalties for violations thereof. In other words, in 7438, hindi lang enumeration sa mga kinamatarong sa gidako, sa detain, or sa under custodial investigation. Ginalista man niya ang mga obligasyon, mga duties sa aton arresting officers. Klaro? Na, tatlo ka instances ang gina-mention diri sa layi. Una, arrested. Second, detained. Ikatatlo, under custodial investigation. Now, diin naton mahambal ng isa ka tawo arrested. Or, shall we say, ano gid ang hambalon sang ginatawag nga arrest or aresto sa isa ka tawo. Sa simpleng halambalanon, ang arrest is nothing more but the taking into custody. Pagkuha kag pagbutang sa kustudiya sang isa ka pulis o otoridad sa persona sang isa ka tawo para nga pasabton siya sang isa ka sala nga allegedly gin-committer niya. Okay? So, pagkuha sa iya. May duha ka general rules sa Pilipinas paano i-aresto ang tao. Ang pinakauna gid, mayor gid nga rason kung para nga madakop kita is by virtue of a warrant of arrest. Amo gid na yang pinakamayor, by virtue of a warrant of arrest. Ang warrant of arrest is an order by the judge. So ang maka-issue lang gid sang warrant of arrest ang judge. Okay? Now, bisang presidente pa sa Pilipinas hindi maka-issue sang warrant of arrest. Judge lang gid. Okay? Ang warrant of arrest is nothing more but an order by the judge. Ang question karon, ano kalawi ang validity sa judge? Asang warrant of arrest? May lifespan ba lang warrant of arrest? Ano kalawi? Ang warrant of arrest is valid until served. Valid until served. Or withdrawn, recalled by the judge. So kung ay pamabawi or wala gin na serve ang warrant of arrest, ang warrant of arrest valid pa ina siya. So bisan pulo pa katuig, 15 anyos pa ina nga wala ma-serve, hindi ka kambal, ay kuan ina malam day ang warrant of arrest mo, hindi na pwede. That is wrong. Kay may ginatawag nga alias warrant. So ang himuon mo lang wa ka lang copy sa judge and serve the warrant of arrest. Now, may requirements sa ato ng mga kapulisan
10 days. Ano yung 10 days? Ang kung kaisa iban may idea nga, ay, ang warrant of arrest valid lang sa pulok adlaw. Actually, ang 10 days ina-order inasang judge sa pulis nga within 10 days, i-serve mo ining warrant of arrest. Kung hindi mo ma-serve, report ka sa akon. Ano ang natabo? Gin-serve mo bala, nakaplagyo ang subject ng warrant of arrest, or wala mo gin makita. Pero that doesn't mean na hindi na valid ang warrant of arrest. Okay? So, amo nang pinaka-rule gid, hindi kita pwede madako kung waay sang warrant of arrest. So, kung dakpon kita sang pulis, ang una gid nato nga ipamangkot, may warrant ka bala. Okay? Kung may warrant, next mo lang tawon, imo bala ngalan ang nabutang sa warrant of arrest. Kay basi kung lain ko yan na tao, nagpatnang kay imo, ati sige ro pusasi ako. So, lang tawon gidaton kung gusto ang nabutang sa warrant of arrest. Kasi may mga kliyente, kita later on, detainees, namambal nga tigid ako pa kuya, why warrant? Hindi pa ina ma-question ang pagdakop sa iya. Now, suppose why isang warrant of arrest? May mga instances bala na pwede kita madakop. Ang sabat, may ara. Okay? General rule, dapat may warrant of arrest. Exception. Ang unang exception, if the person is about to commit a crime in your presence. Meaning, aragit sa tubangan mo, kita mo gid nga daw kuuton yung gintong bulsa sa tao, pwede mo na sa dakpon. Hindi ganit kinanglan ng pulis. Bisan ordinary person, pwede nga magdakop. Pero wagid kami nag-encourage ni mo nyo na kay base karon kung pagdakop mo, ipapapan ka sa dakpon mo, kami basulon nyo. Case to case man ang tawon nyo man. Pero, sa question kung pwede sa madakop, pwede. Okay? About to commit a crime. Ikadua is actually committing the crime in your presence. Okay? Ginawiyatan niya gid ang itlog nga gikuot na pugadan, hindi kundi aragin ang ebidensya, pwede mo sa madakop. And ang ikatatlo, if the person has just committed a crime. Bago lang gid natabo nga na-commit niya ang crime in your presence. Okay? Bago niya lang itong binuno ang tao to, gabit-bit pa sa kutsilyo, dugo-dugo pa to, pwede mo siya dakpon. Pero ang requirement dala, in your presence. Okay? So, about to commit, actually committing, or has just committed a crime in your presence. May isa pa gid ka exception. Iniya para lang gid niya sa aton ng mga otoridad sa mga pulis. Ang crime wala na commit in their presence, pero may ara sila personal knowledge sufficient to establish a probable cause. Ang tawag sa pinaka-popular niya nga ngalan, hot pursuit. Hot pursuit. Okay, example, may nagtawag sa pulis, pulis, si Wani, tinukapan niya si Jose. So pag abot sa pulis, ay natuya si Jose. Nagyo na. Okay? Pero may personal analysis siya, kaya may nagsugid sa iya. Okay? Linagas ni pulis. Pag abot ni pulis kay Jose, ay, dinakop niya dayon. Is the arrest valid? Ang sabat, not necessarily. Hambal sa rules, may personal knowledge siya sufficient to establish a probable cause. Ang inang probable cause, inablang pagpati ng posible nga tao ng committer sa krimen and that he is probably guilty. So kung may nag-inform lang sa pulis sa telepono, may personal knowledge siya, hindi pa na maka-establish ang probable cause. Anong himuon sa pulis? Kita na siya ibang ebidensya eh. So for instance, may nagtestigo, may naghambala sa iya nga, uy, sir, ginusumbagin mo ito ni Jose si Juan. Di kundi ang iya nga personal knowledge, dugangan sa other evidence sufficient to establish a
probable cause. So pwede na niya na yun dakpon. Diriya sa mga exceptions na ay warrant of arrest, automatic ang arrested person ginadala sa police station kag gina-subject sa ginatawag naton inquest proceedings. Okay. Ano ining inquest? Ang inquest, inandalon ang suspekto sa piskal. Okay. Kag i-subject sa investigation. Anong purpose sa inquest proceedings? Kung isa may mabatian kita, ay pagkatapos niya kadto sa piskal, gin-dismiss ang kaso, ginpauli. Does that mean nga waay na siya sala or inosente na siya sa sala? Not necessarily. Because ang purpose sa inquest proceeding, pinakauna niya nga purpose, i-determine sang piskal whether or not ang pagdakop sa sinang suspect valid. Remember, hindakop siya without warrant. Okay? Kung nakita sang piskal na wala nagsulod sa itong mga exceptions, sige mention natin, atong tatlo about actually as committed, kaghat kursot, ang piskal pwede mag-order na okay, i-release na. Now, does that mean nga wala na sa sala? Or hindi na pwede ma-file ang kaso? Hindi man. Kaya na, pwede gihapon ma-file ang kaso. This time, ang panawag sina, regular filing. In other words, ang suspect, ara iya sagwa, pero ang kaso niya ato sa piskal, makandak na siya preliminary investigation. Okay? So, pwede nga, later on, mambalang piskal ay wagid man ebidensya dismiss ng kaso. So sa tanan nga wala warrant of arrest, gina-subject ina sa inquest proceedings. Suppose wala kid subject sa inquest proceedings, ipriso lang tuya sa police. The police will be liable for arbitrary detention kung maglapaw ang period of detention. Sa mga kaso nga gina-committer, may ara gamay, may ara less grade, kailan may ara grade. Now, ini nga mga kaso, ang aton otoridad, may ara period na pwede niya i-detain ang suspect nga wala pa kaso. So kung gagmay nga mga kaso, ang period dira 12 hours. Okay? 12 hours. Kung dako-dako nga mga kaso, kung magagmay lang, mga yayaway, mga sinigitanay, mga tuslokanay, kusianay, magagmay lang wala ng mga krimen. Kung less grade, dinitas-taas ng penalidad, 18 hours. So, dapat within 18 hours, i-file sa pulis ang kaso. Kung hindi na ma-file ang kaso, dapat i-release niya ang suspect. Okay? Kaya kung hindi niya pag-i-release, may arbitrary detention. Pero hindi mo tambalon nga kung na-release ang suspect, hindi na pwede ma-file ang kaso. Pwede gihapon, pero regular filing. Now, kung grade na gidya, wagko na gidya ng mga kaso like homicide, murder, rape, ang period of detention is 36 hours. 12, 18, 36. So, within 36 hours, dapat i-file sa police. Ang pinakamayon na pamangkot is, paano mo isipon ang oras? Sa una, ang period of detention, ginaisip office hours. Excluded ang holidays, Saturdays, Sundays, and night time. So, isa ka adlaw, 8 lang ina ka oras. So, kung may krimen ka dirap sa ano pa nakagamay, ang minimum nga mag-star o mag-tiner sa presuhan, isa ka adlaw kag tunga. Kay 8 hours mo, so tunga sina 4 hours. Okay? Di malas ka kung matabo, nagitakaw ka Biyernes, Sabado, Domingo, hindi counted, Lunes nag-holiday, tapos ka, pero kadlaw yung mga dinner sa prisuhan. Okay? Kung natabuan, nagindakop ka December 29, Wibis, abing adlaw, or Biyernes, sunod kay mga tuig, man-release.
Bisan gamay ang kaso mo, kay 8 hours lang ang count for 1 day. Okay? Now, para ma-remedy ang inang sitwasyon, nagpagwasan order ang Department of Justice. Naman ang counting sa period, continuous, including Saturdays and Sundays. So kung kidakop ka alas 12 sa udto, ang imong period of detention ng 12 hours, ma-expire man pagka 12 sa gabi. Kaya 12 hours mo lang mo ang gagmay na kaso. Reklamo dali akong kapulisan, of course. Kaya i-prepare mo pa mga papilis, mga kung ano da. Hindi na mo na mahimo, ma-comply. That's why kung mga gagmay na kaso, hindi mo sa pulis, ibalik ni anay sa barangay. Kasi dito ka mo anay sa barangay, istoryahanay ka mo. Kasi na-settle ko man lang. And you know, ang mga gagmay na kaso, kung gagmay man lang, ako nag-espouse with ako sa mediation and conciliation. Kaya kung i-file mo na sa korte, nagabata na siya, nag-umpisa lang sa gamay ng mga boundary na, kung kaisa nag-end up na sa murder, sa homicide, pinagpinatsanay na. Okay? Pero ang question niya subong is, how do you count the period? So ang hambal sa Department of Justice continues, including nighttime, Saturdays, and Sundays. May mga prosecutors kita na naga-duty, inquest prosecutors, may araman kita mga fiscal na naga-duty Saturdays and Sundays. Okay? So that is the question on the arrest. Kung may mga pamangkot kami dyan, i-reserva nyo lang anaya, karoon kasi maubos, magutuman kita tanan sa launa. Pero natasabi hindi ko pagsabto na. Sa arrest lang kita anay. Next, detention. Diba tatlo to, detention. Paano mahambal na ang tao? Detain. Detention, it doesn't mean mga kung detenado ka, ara ka gid sa sulod sang isa ka presuhan in closed place. Pwede man nga detenado ka, mahala ka sa tuma sang plaza. Why? Because hambang sang lahi naton, any deprivation or limitation to your movement is already tantamount to detention. Nga kasa sa haro, ara ka na pungko ang balang isang pulis. Pungko ka lang na, hindi ko maghalin. Tumindog, gagani ka, gumaling ka na karong mabari, likod mo. That person is already detained. Why kinanglan ibutang na sa sulod sa isang karsel para matawag ka na under detention? Okay, now, ang ikatatlo, custodial investigation. Ang custodial investigation, ginakandak ini sa piskal. Now, paano naton matawag na we are now under custodial investigation? Yung pamangkot ka abis ang ngalan mo. Investigation meaning may inquiry. Yung pamangkot ka sa ngalan mo, is that custodial investigation? Ang balasang rules, hindi pa ina custodial investigation. Matawag na natin nga we are under custodial investigation kung ang pamangkot is already about our guilt or innocence. Example, suspect ka sa pangawak, tapos gindala ka to sa police station. Namangkot ang pulis, nakakaon ka na, hindi kayo magsapat kay custodial investigation na. That is not custodial investigation. Kaya naaway na ito yalabot sa guilt or innocence mo. Okay? Di pa mangkot ka sa ngalan mo. That is not custodial investigation. Ini-importante because related ini sa mga kinamatarong karon nga na-enumerate dire sa 74. Okay? In other words, ang custodial investigation naka-start kuno the moment nga ang question ceases to be a general inquiry. Kung ang pamangkot hindi na general, kag ang mga pamangkot about your guilt or innocence. So, babangan mo yung pamangkot, abi nga agin bunok mo itong biktima.
that is already a custodial investigation. Meaning, bansang rules, may abogado na dapat sina. Okay? Now, may mga questions nga negative pregnant. Inang wala bala nag-start, nag-lay down sa foundation. Pareho sa to, ipamangkot niya. Nga akapulo mo ginbuno ang biktima. That is a negative pregnant question. Na ginassume na niya na ikaw man ang nagbuno. Okay? Ang question tani is, una, ikaw man itong nagbuno. Kung nagkabal sa yes, tingna kapulo mo ginbuno. Pero may senses nga mo ng question. So, classic example mo sa negative pregnant question. Ang negative pregnant, inang ma-answer ka man sa yes or sa no, why kagyapon palakyo. So, ang classic example, dira, sa libro, sa College of Law, si Ma'am Malumduman yung pasiguro, inablang pamangkot nga, asan o ka nagunta bakol sa di mo asawa? When did you stop beating your wife? Kumagambal ka na yes, meaning, kinabakol mo pa sa subong ang asawa mo? Or are you still beating your wife? Ang question, are you still beating your wife? Mambal ka, no. Meaning, sa muna, kinabakol mo din man asawa mo, kaya naguntat ka ng subong. Kung nagambal ka ti, yes, di kinabakol mo, why ka palagyo? So, ina nga mga pamangkot, places the person under custodial investigation. Okay? So, arrest, detention, and custodial investigation. Okay? Now, ano nga mga kinamatarong ang ginahambal diri sa 7458? So, rights of persons arrested, detained, or under custodial investigation, and duties of the public officers. Una, any person arrested, detained, or under custodial investigation shall at all times be assisted by counsel. Okay? Tanan ko na ginadakop, gina-priso, under custodial investigation, may kinamatarong na asistiran sa isa ka abogado. Okay? Ang ini nga abogado, preferably choice sang detenado o sang gindako. Okay? Preferably lang. May ara karon nga instansya mambal kati. Ay, may abogado kaya namian ko kaya amigo ko kaya. Mambal ang pulis, okay? Di patawag ka to, mali hindi galing pwede. Diin to siya subong, to sa Amerika, nagabakasyon. Nga isa pa to tuig, yung mabalik. Di kung muon mo nga, it will frustrate the ends of justice. Okay? So, pwede nga mag-appoint sang lain nga abogado. Ang abogado nga gina-appoint sa imo, kung hindi ka man niya kasarang, usually gahalin sa Public Attorney's Office. Pwede mga member sa Integrated Bar of the Philippines kung may aral ng mga legal services to an extent. Okay. Ang right to counsel may be waived. Pwede na i-waive. Tamadan imo maglantaw sa itsura ka abogado kay panurakan mo daw kwarta lang ang itsura niya. Hindi ko yan magkuha sa abogado. I-waive ko niya. Ang bansang rules, pwede. Pwede. Ang bagay sa pulis, sir, ako itong nagpatay. Akuon ko na yan. Bisan mo ay ako abogado, dali akuon ko na yan. Hindi ko yan magkuha abogado, kay tamadan ko sa abogado. That is allowed, provided ang waiver sa right to counsel is in writing and should be made in the presence of a lawyer. Okay? Ang imo waiver nga sa right mo to counsel should be in writing and should be in the presence of a lawyer. Okay. Daw ka balik awot mo, kung ang taon mo, tamadan ka na galing nga magkuha sa abogado, pero ang imo nga waiver sa right to counsel, dapat imuon mo sa tubangan kuno sa abogado. Now, that is not by accident. May rason ina.
kung nga kinahanglan ang waiver mo makuha sa abogado, sumpaan mo sa atubangan sa abogado. Balang isa ko classmate sa mga nangalulang mo, balang purpose na para masiguro na may income man ang mga abogado. Pero actually, di na matuod. Ang purpose na, ang reasons na is to ensure para mapasiguro na ang mga suspetsado, ang mga gimpandako, even for a short period of time, will be able to see a lawyer. And perhaps, mailis ang ana nga desisyon ni hindi doon pag-assisteran ka abogado. Kasi kung pagkita ng abogado ay daw medyaw, daw gwapo talaga, daw mabuot niya, sige. Hindi ko lang pag-i-waive ang akong right to counsel. Okay? The law is trying to highlight the primacy sa atong kinamatarong to be assisted by a lawyer. Okay? That's why yung highlight yun, pwede mo ma-waive, pero dapat in the presence of a lawyer. Okay? Now, suppose na waive mo na ang right mo to counsel in writing and in the presence of a lawyer. Then, pwede na subject ka custodial investigation. Provided may presence sa mga pamilya mo, sa priest, sa local officials, kung sino man na gusto mo nga present samtang ginasabat mo ang mga pamangkot. Anong purpose ang sinang mga tao may na? Para mapasiguro nga why ikaw ginpirit sa imong mga sapat. Okay? So, ano ang mga pwede? Sige, i-waive ko ning akon nga right to counsel in the presence of another lawyer. Okay na. Nag-abot karon ang iyang asawa. Abot ang iyang barangay kapitan. Nagsabat siya sa mga pamangkot. Pwede ba lang magamit ng ebidensya kontra sa iya kung mga ginsabat niya? Ang answer is yes. Yes. Pero amo niyang sitwasyon. Why isang valid waiver sang right niya to counsel? Meaning, why isang in writing? Mabala anyway, sir, diyaman ang asawa ko, diyaman ang kabataan ko, diyaman ang bangan ko, diyaman ang parents ko, diyaman gani amon ng kapitan. Akuon ko ng sala na ginahambal or ang krimen na ginatungod sa ako. Akuon ko na, kagway ako ginsakit, way ako ginpirit. Hindi lang kaya garing magkuha sa abogado, kaya iyari naman yung preset ang pamilya. Hambal sang layi, sang 7438, that statement, that admission or that confession is inadmissible as evidence. Ang mga ginahambal naman sa mga amigo, taman ng mga pulis, kung may suspect ka mong madako, kag ang suspect ina naghambal na okay, akuon ko na, hindi ka maghuro-huro ng papirmahon mo dayon. Kaya nga, useless ina. That is inadmissible as evidence. Plus, ang pulis may violation sa Republic Act 7438. Meaning, may kaso ang pulis. Okay. Letter A pa lang kita. Alas 12:20 na. Letter B. Dere, any public officer, employee, or anyone acting under his order or his place who arrests, detains, or investigates any person for the commission of an offense shall inform the latter in a language known to and understood by him of his rights to remain silent and to have competent and independent counsel, preferably of his own choice, who shall at all times be allowed to confer privately with the arrested person. Anong hambal sa letter B? Kinamatarong naton ini or kinamatarong ini sa mga ginadakop, ginadetain, ginasubject sa custodial investigation. Ang right to be informed of our constitutional right. So, ang police, pagdakop niya,
may obligasyon siya. Siguro pamilya naman kita tanan. Ang malo niya dayon nga, you have the right to remain silent. You have the right to an attorney or to be represented by a counsel. Puro brahon na sa pulis. Kung buhay na mahimo, ginviolar niya ang Republic Act 7438. Kriminal ini, pwede mapriso ang atong pulis for his failure to inform us of our constitutional right. Now, kung kaisa mabatian yung Miranda rights, batian yung Miranda rights. Ang balang pulis, ay, in-inform ko na siya sa Miranda rights. Ang panawag sina, the popular na ngalan niya, Miranda rights, and the right to remain silent. Ginpangaran ina kay Ernesto Miranda sa Mexico niya, Mexicano. Sa case nga Miranda versus Arizona, kay gindako pa to si Miranda, sabi niya anong kaso ni Miranda, nangawat $8. Nangawat $8. Sa karasa sa police station, inimbestigar siya sa police. Sabi niya, kapo nangawat. Ano pag-iban mo mga sala? Ay, dito na balaan nga si Miranda sa lapatok na tinuig. May kidnap na babae, kag-allegedly gin-rape niya. Because of that, in-file si Miranda sa kaso, napriso siya. Kung mga 20 anyos ang sentensya niya. Pero, may abogado siya na kilala, nagkanto sila sa Supreme Court. To cut the story short, ang bansang US Supreme Court, why ka to ma-assisteran sa abogado? Why ka to ma-inform na ikaw gali may right na maghipos? Kaya why ka abogado? Gani, atong magipangambal mo, hindi magamit, ebidensya kontra sa mo. So, pinpagwa si Miranda. Later on, gani, hindi na po mangyapon siya kay may lain naman nga may ebidensya na to, yakan na priso si Miranda. Anong natabo kay Miranda? Sa rin, nagkakwarta si Miranda, nagbaligya sa mga daw gamay na poster ba, nakabutan na da Miranda rights. You have the right to remain silent, anything you say will be used against you for tublo, you have the right to remain. Now, hindi magiling namin katawas Miranda, prahubo. One time, sagi sa kainom sa bar, nakakita si Miranda kontra, binuno sa sang kontra niya, igubig siya din sa solar plexus niya. And, while dying, nag-abot mga pulis, nadakpan tong nagbuno kay Miranda, and the suspect was given the Miranda rights. Amo ng irony sa kabuhi. The suspect who killed Miranda was given the Miranda rights. Now, diri sa Pilipinas, ginkuan naman ginadoptar. Meaning, ara niya sa atong lahi, nga kung dakpon kita, dapat i-inform kita sa aton constitutional rights. Number one, the right to remain silent, the right to counsel. Ang right to remain silent, right naton ina against self-incrimination. Nakita ko no, hindi pwedeng gamiton nga testigo kontra sa atong lawas. Okay? Ito ka unusual, imuon kay mo testigo kontra sa lawas mo. Right against self-incrimination. Pero related dara, kung ang ining prohibition against right to self-incrimination, nag-a-apply lang kung ang nagapamangkot sa aton otoridad. Okay? Di pamangkot kami sa pulis. Huwag ka to na-inform sa rights mo, huwag ka bugad. Uy, ikaw to nagbuno, ang baka, yes. Hindi na magamit ebidensya kontra sa imo sa korte. Pero kung ang namangkot sa imo, member sa isang media, mangkot, ikaw to nagbuno, ang baka, yes. Pwede niya magamit. Kaya nga, again, ang prohibition is applicable only against persons in authority. Okay? Sige. So, una na right naton, right to remain silent, right to be assisted by a lawyer. Kag ipamaan gidina in a language that we understand or in a language known to us. Pamakuti kung kabi, kung apa. By the way, di tanan nga apa deaf, di man tanan nga deaf mute. So, daw sala kuno na maghambal na deaf mute kay hindi man tanan. Now, diri abiya hindi makaintindi
Kaya hindi man makabati, mute, hindi makabati. So, ang hambal is, siguro sign language mo para maintindihan niya niya yung mga tao. Otherwise, kung insister mo inadmissible yapon nila as evidence. Now, letter C, iniya custodial investigation report. Hambal sang layi naton, ang custodial investigation report dapat i-explicar mo sa suspect kung ikaw ang police, and then papirmahan mo in the presence of his lawyer or in the absence ng iyang abogado, and there is a valid waiver of the right to counsel, presence ang iyang pamilya or kung sino nga ng mga testigo. Kaya kung hindi mo na mahimo, ang iyong investigation report is inadmissible as evidence. Plus, ikaw ang police, may kaso na violation of Republic Act 7438. May mga instances na nga una pa ang pulis na kasuhan kaysa sa suspect for violating 7438. Ang reklamo nila is, wow, kadamo, ulubrahon. Hindi na lang kami mag-pulis. Just kidding. Actually, ang purpose ni parang hindi para maproteksyonan ng kita sa mga pinilitay bilang katabok sa una, para lang na matapos, pisgaon itlog mo, tapakon kuko mo, o kung ano na. Piliton ka na mag-ako sa krimen. Okay? To prevent that from happening, kinpasar ang Republic Act 7438. Okay. Extrajudicial confession made by a person arrested, detained, or under custody shall be in writing and signed with such person in the presence of his counsel or in the latter's absence upon a valid waiver in the presence of aiding the parents, elder brothers and sisters, his spouse, the municipal mayor, the municipal judge, district school supervisor, priest, minister, so on and so forth. Otherwise, such extrajudicial confession shall be inadmissible as evidence in any proceedings. So, bisan ginaako niya to, mambal sa police, okay, akuon ko na tanan. Pero may violations sa mga rules. Ang inang confession niya, hindi mabatong ebidensya sa korte. And ang pulisya may violation sa 7438. Ang senaryo sa po, sabi mo ni, present nga witness inyong kapitan. And it so happen nga ang kapitan abogado man. Will that fulfill the requirements and presence of a lawyer? Hambal sa Supreme Court, no. Kaya dapat, ang lawyer na present should be there to act as your counsel, not as witness. Asawa mabi at to, and it so happen asawa mo, abogado, will that comply the requirements and right to counsel? No. Aral lang to sa iya, to witness, not to act as your counsel. Okay. Hang on. Any waiver by a person arrested or detained. Ini ang Article 125, at lang in-mention ko na 12-18-36. Kung hindi man ina-waive, usually, kung mag-undergo ang suspect sa preliminary investigation, ang una na pamangkot sa piskal, i-avail mo bala ang isang inquest proceedings, una na pamangkot sa piskal, gusto mo i-avail ang right mo to preliminary investigation. Ang preliminary investigation, inablang submit ka sa imong affidavit, sa counter affidavit of your witnesses. Kung i-avail mo ng right mo to preliminary investigation, papirmahon ka sang piskal, sang waiver, sang Article 125. I-waive mo na itong 12-18-36. So, samtang ara ka sa sulod sa persuhan, bisan hindi pa ma-file ang kaso sa korte, pwede na i-detain ikaw. And ang police, hindi ma-filean sa arbitrary detention. So, ang next na pamangkot, advisable ba lang na i-avail mo ang preliminary investigation? Ang sapat dira, depende sa kaso, kung depende sa ebidensya. Usually, kung abogado mo, panglantaw niya, sa piskaliya pa lang, mabadismiss ng kaso, ina-avail niya ang preliminary investigation.
Pero kung dokubaskog din sa ebidensya, hambal na lang na siya nga, ay hindi na namon pag-i-avail ang preliminary investigation. Dito na lang namon sabton sa judge. Meaning, wala na nag-undergo sa preliminary investigation. So dito ka na yan sa judge. Now, anong benepisyo kung sa judge? Kung sa judge, kung ma-dismiss ang kaso, masulod na ang double jeopardy, hindi na ma-refile ang kaso. Kung na-dismiss sa fiscal, pwede pa na yung ma-refile, kaya wala ka double jeopardy. Sige. Now, any person arrested or detained under custodian shall be allowed visits or conferences by any member of his immediate family or any medical doctor or priest or religious minister chosen by him or by any member of his immediate family or by his council or by any national non-governmental organization duly accredited with the Commission on Human Rights. The person's immediate family shall include his or her spouse, fiancé or fiancée, parent or child, brother or sister, grandparents or grandchild, uncle or aunt, nephew or niece, and guardian or ward. Ang ining letter F, in-highlight sang law, ang right sang priso na bisitahan, ang right niya to communicate. So kung may priso deliberately, ginadeny ang right niya na mabisitahan, that is a violation of Republic Act 7450. Deliberately meaning, what is a justifiable reason? Nag-COVID, nag-COVID. Di ang balsang mga sa DJP, hindi ka pwede kasulod, di ka bisita kay may rules kita. Is that violation of 7438? Answer is no. May rason. Alauna sa kaagahon, makadto kay mo to sa jail, kag magbisitahan ko di akong nga parinti. Hindi man pwede. Reasonable man dapat. Okay? And usually, may mga schedule sa visit. Dapat i-follow mo na. Pero kung deliberately, hindi saya pabisitahan, kung malawig ng mga tsimpo, nagburyong na itong preso, kung bayad sa sang bisita, ina-prohibit, is a violation sa 7438. Now, last na nga slide. As used in this act, custodial investigation shall include the practice of issuing an invitation to a person who is investigated in connection with an offense. Gin-highlight diri ang practice ang una nga why gahambala ang pulis nga ginadakop ka. Ang ginahambal niya, ginaimbitar ka. Okay? So kung magreklamo ka, mahambal ang pulis, ay why ko to yung nakop, ginimbitar lang to siya. Hambal sa layi, bisan ang words nga gingamit mo, invitation, pero ang epekto niya, arrest, 7438 yapon apply. Kaya nga, kung matutuod ina invitation, you have the right to refuse. Ginibitar ka nga ma-attend sa kasal or sa bunyag or sa birthday. Di ba pwede ka nga ba na hindi ko yung mag-attend? Kaya siguro malaing boto sa nag-imbitar sa imo. Pero, why kaya criminal liability? Pero kung invitation, ginambas ng police, inimbitar, taka makatos police station, hindi ka kambang, hindi ka mag-upod. Kaya kung hindi ka mag-upod, yun doon na nila. Or hindi gani, may presumption na kriminal ka. So, ang bansang layi, if you use the word invitation, pareho lang na gina-arrest mo. Therefore, i-inform mo na siya sa iya constitutional right. Kaya kung hindi mo mahimo, you violated Republic Act 7438. So in summary, ang 7438 nag-apply kung ang person is arrested, detained, or under custodial investigation. Ang 7438, ang pwede lang sini nga makakumit sa violation, persons in authority. Dito kay na, pag piling to, nagambal kung pwede man makadakop ang sibilyan, di ba? Citizen's arrest. Suppose nagdakop ka sa pagbalay mo to kay may krimen, bigyan mo, are you required to give him this Miranda rights? Ang ambasan sa ito, hindi. Ang
limit ang ginakover sini public officers or persons in authority lamang. Okay? So, kabay pa nga may nakuha kita isang gamay lang sa 7438. If you have questions, pwede nyo later on makuha sa akin. Kaya isa pa kita katupik ko ang anti-torture mo. So, 35. So, mauntat lang kita na, ma-post kita na, and we will fulfill our right to food. Thank you very much. Thank you very much sa kayo na buko. So, ay mong takulbang, pero kayo nga, kung may mag-complain ko sa CHR, nga gin-deny kita sa aton right to gastronomical, aking matigil nila, direktor, siya man ang aton reklamuhan dito. Okay. But anyway, I'm happy. You know, I was observing at the back, and seryoso sa inyo nga pag-hatay sa atensyon. Which possibly because although these things, mapatian na ito nila kalalabot sa palibot, sumunod na klaro sa atin. Wala ng mga parameters sa mga panay, sa mga paano ginlapok, kaya wala ang mga proseso. Anyway, there will be time for questions later on. Kanami kay na contextualize mayo, tagaan sa namin mga example na intindihan natin. Will 1 hour be enough for us to eat our lunch? Actually, naman na sigwa, nagahulap na nada si Francisco. Ano panyagahan kita. Okay? So, let's do it. Let's have lunch. And siguro, 1:30, let's be back. Para nga mahimos natin ng iba natin nga mga dapat patapuson for this afternoon. So, may I ask Mother to say please? Please also let us pray. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bless us, O Lord, in these gifts which we are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.